Marami kayong maririnig about sa impyerno. Marami kayong mapapanood mga testimony na sila ay nanaginip, sila ay nakapunta sa kilawang kamatayan at naroon si Satanas upang pahirapan ang mga tao. Marami ang iwas na pag-usapan ito, ang impyerno, dahil takot sila, hindi alam ang itong ibig sabihin ng impyerno at hindi alam kung ano ang eksaktong magaganap pag ang tao ay napunta na sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno na tinatawag. Sinasadya din ng demonyo na hindi mapag-usapan ito at pawalang katotohanan ng impyerno sa tao sapagkat si Satanas at ang kanyang mga kampo na hinatulan na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya gagawin niya ang lahat upang ilihis ang tao na hindi mapakinggan ang patungkol sa impyerno dahil malapit na silang parusahan at gusto nila na madaya ang mga tao at mahulog sa pagkakasala at maisama nila sa impyerno. Ang impyerno ay hindi gawa-gawa. Hindi rin to imbento. Ito ay kailangan malaman ng bawat tao. Dahil si Jesus sinabi niya mismo ang patungkol sa impyerno dahil ang tao ay mapapahamak. Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Tang sino mang hindi nakasulat pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din ng kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Mapapasin niyo po doon mga kapatid, dalawa po yung binanggit. Yung Hades at yung Lake of Fire. Yung Hades ay itinapon pa doon sa Lake of Fire. Kasi yung Lake of Fire, wala pa pong tao dito. Yung Hades, dito dumiretso lahat ng mga namatay na po na hindi kumilala sa Diyos at namuhay ng makasalanan. Ang Hades ay lugar ng mga patay. Ito ay pagpapahirap, patikim ng impyerno. Sa Greek word, ito ay Sheol, daigdig ng mga patay, face of torment, lugar ng pagdurusa at patikim ng impyerno. Lucas chapter 16 verse 22 hanggang 23. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at nilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Right after death, meron na pong patutunguhan ang kaluluwa ng tao. Once namatay po tayo, meron ng destinasyon ito, langit o impyerno. Yung impyerno sa sinabi, sa binasa po natin, ang Hades, ang lugar ng pagdurusa, yung patikim po ng impyerno. Yung rich man po, hindi namuhay sa kalooban ng Panginoon, nagpasasa, hindi kinalala ang Panginoon. Ngunit yung pulubi, si Lazaro, namuhay po sa kalooban ng Panginoon. After niya mamatay, siya po ay pumunta na sa kandungan ni Abraham at inaaliw. At ito po ang nangyayari po kapag ang tao ay namatay. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Diyos bilang tagapagligtas, diretso ka po sa kanlungan ng Panginoon, sa kapayapaan ng Panginoon. Ngunit kung ikaw ay hindi kumilala sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Panginoon, diretso ka po sa Hades, diretso doon po sa pagpapahirap. Basahin natin yung English version ng Revelation chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Ang lake of fire ay final destination. Pagkatapos sa Hades, after final judgment, dito na po ibubulid yung Hades sa ikalawang kamatayan, sa lake of fire, sa impyerno. Itatapon ng Hades sa lake of fire. Ito yung eternal punishment. Satan, fallen angels, Antichrist, wicked people, mga hindi kumilala sa Diyos ay kasama po na ibubulid po sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Wala pong magpapahirap dito. Lahat ay papahirapan. Kahit si Satanas po ay hindi hari dito. Hindi rin siya nakaupo na mag-uutos upang pahirapan ang mga tao. Siya po ay kasamang hahatulan o hinatulan ng walang hanggang kamatayan. Sama-sama pong mahihirapan ng lahat ng hindi kumilala sa Panginoon at hindi in-acknowledge po ang Panginoong Jesus habang nabubuhay sa mundo. Tatapon sa lake of fire after final judgment. Lahat ng nasa Hades, dito po ang final destination.
saka pa lang po magkakaroon ng tao sa lake of fire. Mga kapatid, pwede po tayong hindi mapunta sa impyerno. Pwede tayo maligtas po sa tiyak na kapahamakan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago po tayo ng ating isipan. Hindi po tayo magbabago kung hindi tayo unang magbabago po ng ating isipan. Ibig ko sabihin, talikuran natin yung ating kasalanan. Huwag tayong sumang-ayon po sa kasalanang ginagawa ng mundong ito. Ito ang kalooban niya, na tayo po ay lumayo sa gawa ng kaaway. Huwag nating ibigin ng sanlibutang ito. 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Napakaluwang at napakalaki ng impyerno para sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal, mga taong pumapatay ng kapwa-tao, sa mga taong nakikiapid, mga taong manggagaway, mga nangkukulam, mga taong sumasambaw pa po sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga taong sinungaling. Lahat po ito ay kabahagi po sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga makpakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat hindi pagsampalataya sa Diyos ay kabilang po na itatapon sa dagat-dagatang apoy. Marami lang pong nagsasabi, mga kapatid, na okay lang siya kahit sa impyerno, sapagkat nasasabi lang ito, hindi niya kasi alam kung ano ba talaga ang mangyayari at magaganap po sa impyerno. Sabi ng Bible, magngangalit ang ngipin. Dito'y punong-puno ng pagsisisi. Kung hindi nakapagsisi ang tao bago mamatay, sa impyerno po, puro sigaw, puro paghingi ng tawad, pagsisisi, ngunit wala na pong tsansang makaalis once na nandun ka na. Sapagkat marami na po ang pagkakataon na binigay ng Diyos na tayo po ay makapagsisi. Kaya bakit may ebanghilista, may mga pastor, mga misyonaryo, bakit may pangangaral ng salita ng Diyos kahit sa online? Sapagkat kalooban po ng Panginoon na tayo ay tumanggap at manampalataya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hindi aksidente na napakinggan mo ang ganitong klase ng pangangaral. Kung first time mo palang narinig ito, pinapaabot ng Panginoon at siya lang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Nais ng Diyos na tagapin mo siya sa isang maiksing panalangin na kagaya nito. Pwede mo ipikit ang iyong mata at sabayan mo ako sa ganitong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Kayo ang daan, katotohanan at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po kung nakagawa ako ng kasalanan. Simula na ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, struggle, anuman pinagdadaanan ko, niniwala po ako na kayo, Panginoon, ang tutulong sa lahat ng ito. Wala pong imposible sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ay naging seryoso, naging totoo sa paghingi ng tawad at tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Iyak, kapatid, ang buhay na walang hanggan ay para sa iyo. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Nais ng Diyos na magtagumpay po tayo. Mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa inyo sa nakarating sa huling part po ng video ito. Nais ko iparating sa iyo ang mensaheng ito na merong impyerno at kung bakit may impyerno, para lang yung kay Satanas, hindi yung para sa iyo. Nais ng Diyos na ikaw ay pagharian niya. Nais ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at ipaabot natin ito sa ating mga kilala, katrabaho, kaibigan upang marami po ang makakilala sa Panginoon. Parating po natin na mahal tayo ng Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Kung kayo po ay nakarating sa ganitong part ng video, sa huling part, salamat kapatid. Kung nagustuhan mo ang ating pag-aaral, like nyo lang po. At kung napapanood nyo to sa Facebook page, follow nyo lang po yung page na ito. Sa YouTube channel po, subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video.
Salamat uli mga kapatid. Marami nawa kayo natutunan at marami kayo may apply sa buhay. Pangako ng Panginoon ay sumayin nyo. Ito po ang inyong lingkod. Hanggang susunod po na pag-aaral pagkikita natin. God bless you.